This is Diana and welcome back to my channel. So, itong video na to, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung pinagkakaabalahan ko kapag wala akong pasok, especially kapag Monday. So, wala pa akong official na trabaho kasi hindi pala ganun kadaling maghanap ng trabaho dito. Kasi kailangan mo kumuha ng mga certificate, like yung RSA and RCG, para makapasok ka as kahit waiter, waitress. Ako, since nandito lang ako sa bahay, yan ang ginagawa ko, guys. Catalog. Isa to sa mga pwede niyong pagkakitaan kapag student visa kayo. Panoorin niyo ako mag-catalog. Magtupi ng catalog. Pakita ko, guys, yung mga tinutupi naming mga catalog. Iba-ibang stores or shops dito sa Australia itong mga tinutupi namin. So, ito. Pakita ko, ha. Norman Home. OMF. Itong isa is Harris Car. Say it. Yung napinsang ko, pasensya na. Michael Hill. So, ito lahat yun. Tinutupi namin. Ito yung Harvey Norman na gadgets. Ito, Target. Ito is Anaconda. And this one is from the Reject Shop. Then, ito, Kmart. Tapos, ito is Repco. Ito yung super cheap na auto. Yan. Then, ano pa ba? Bali, dalawa kasing distributor ng mga catalog. So, yun yung isang set. Tapos, ito yung kasama na yung ito yung kabilang distributor ng mga catalog. So, iba na naman mga shops ito na catalog ng mga shops. So, ipakita ko sa inyo, guys. This is from Reno. Hindi ko alam, hindi rin ako familiar dito sa brand na to. Then, Big W. Then, Kohl's. Then, Drake's. The Good Guys. Ito, Friend for Kids. Ito, Priceline. And this one is from Woolies. And this one is from Bob Jane. Hindi rin ako familiar. Ito is Becca, your cooking specialist. Then, yun lang. So, itong pagtutupi ng catalog na to is every Monday namin kinukuha dun sa warehouse. Then, tutupiin namin ng Monday. Buti na lang sakto kapag Monday wala akong klase. So, ito ang ginagawa ko pag Monday. Then, tomorrow kasi yung, every Tuesday kasi yung start ng classes ko. Tuesday, Wednesday, and Friday yung schedule ng mga classes ko. So, I have 2 days na free, which is Monday and Thursday. So, yung Monday, sakto ito. Ito ang gagawin namin. Kasama ko sila. Mga family ko dito na gumagawa nito. Hindi ko kayang gawin to lahat. I-deliver kay tito ko. Kasama ko kanina si tita kong nagtutupi. Kaso pumasok na siya, kaya ako naiwan. Pero kukunti na lang to, kayang-kaya na to. Kasi bukas ng umaga, i-deliver na ni tito ko yung mga natupi namin. So, yun. Bye. Mamaya na lang ulit. So, habang natutupi ako, dadaldalan ko na rin kayo. So, bukas kasi start na classes ko, which is March 12. And dalawa yung classes ko tomorrow. Ang time ng pasok ko is 10 to 6. And may free time ako ng 2 to 3. Yun yung break time ko. Kasi yung classes dito, may lectures, then may tutorial. So, yung classes na yun is dalawang subject siya, pero dalawa yung parts, lecture and tutorial. So, hindi ko sure kung
kailangan pa tayo talagang umattend ng tutorials. So, tingnan natin tomorrow. Hindi ko sure kung hindi ko lang sure kung masasama ko kayo sa paglilibot. Sa first day ko kasi nga mahihain pa ako mag-vlog sa labas, guys. Nakakahiya. And, di ba last week yung orientation? So, dun sa orientation, may mga namit ako mga Filipinas. Na-meet ko na galing sa Pilipinas. Na international student din like me. So, yun. Buti na lang at hindi ako nagigisa. Pero yung course kasi ng international student is nursing. So, ako is Bachelor of Accounting. Kaya magkaiba rin kami ng building. Pero, dun sa isang Pilipina na naman nakasama ko, ang kinukuha niyang course is engineering. And, PR na siya dito sa Australia. And, same kami ng building. Kasi, yung mga course, yung mga subjects ko, nandun sa engineering building located. Hindi ko sure bakit doon. Kaya pala nung naghahanap kami ng building ko nung pumunta ako ng uni, meron kaming School of Business and Law, pero hindi doon yung classrooms ko. O, diba? Hindi naman ako naligaw. Yan. Pero nung orientation kasi, tinur na kami and actually, na-meet ko na yung dalawang teachers ko. So, mukhang okay naman sila. And by the way pala, ang subjects ko is 4 lang. So, sa Tuesday is 2 na. Then, sa Wednesday, 1. Then, sa Friday, 1 ulit. And yung accounting subject ko, guys, nai-excite ako kasi, ay, grabe. Ang subject na yun is Accounting, Learning, and Communication. So, talagang in-incorporate niya yung lahat ng subject, lahat ng title. Accounting, Learning, and Communication. Kasi sa communication side, guys, pinagawa kami ng vlog. Ay, hindi. Pinagawa kami ng vlog. As in, boy na vlog. Hindi itong vlog na ginagawa ko. Kaya, nakakatawa. And, meron na siyang pinagawang assessment, which is the reflection nung binasa namin na study guide, which is yung part 1, yung introduction, and yung chapter 1. So, yun. Yun yung medyo busy akong ginagawa ko. And, nakakatawa kasi na pwede mo siyang i-post dun sa vlog para makahingi ka ng opinion dun sa mga kaklase mo, para malaman mo kung okay lang ba yung ginawa mo. Then, kagabi ko siya na-post sa vlog, and kanina umaga nag-comment yung, ay guys, meron din pala kaming Facebook group sa class namin. And pinost ko yun kagabi nung natapos ko, and kanina umaga nag-reply yung professor. O, diba? Grabe, napaka-open. Parang wala silang paano ko ba explain? Talagang interactive ba yung class? Talagang kahit na hindi pa talaga officially nag-start yung classes, ni-require na kami na mag-start ng mag-vlog, para habang ongoing yung classes, nakikipag-interact din kami sa mga ibang students, na mga distance student around Australia. Kasi yung campus ko is the largest university na meron sa different parts ng Australia. Kasi yung campus ko is yung Rockhampton North, which is the biggest campus ng CQU. Pero meron silang mga schools sa Perth, sa Canberra. Basta madami, malalayo. Dito sa Queensland, madami sila. Parang each city meron sa Mackay, meron sa Bundaberg. Basta marami sila. Isa yun sa advantage ng pag nag-uni ka, pag CQ yung pinili mo, kasi may choice ka na kung gusto mong i-take na, kung gusto kong mag-transfer sa Brisbane, next sem, pwede. Makikredit lahat nung kinuha kong subject dito, and pwede ko ituloy doon. Kasi yung mga ibang professor, nandoon din sila. So, yun yung advantage. Pero ayoko lumipat ng city. Kasi nga, magastos ang city. Pasa-pasa na rin kasi ako sa SIC. Medyo negative lahat ng reply. Kasi nga wala nga akong first time ko maghahanap siguro dito ng birth. Kaya yun isa yun sa mga rason. Gusto kong yung na hindi talaga madali maghanap ng work dito sa Australia, particularly kapag bago ka. Kasi hingan ka talaga nila lahat ng certificate. Hindi ka basta-basta pwedeng pumasok kung saan-saan. Katulad, kung gusto ko mag-alaga ng bata, kailangan kong kumuha ng certificate ng early childhood.
kung gusto kong mag-alaga ng matanda, kailangan kong kumuha ng Certificate of Individual Support sa aged care. Yun yung mga requirement. So, probably, pag may time na, pag nakapag-adjust na ako, siguro kukuha ko ng, pinagpipilian ko yung early childhood and yung aged care. Kaso, may nalaman kasi ako sa early childhood. Kasi yung pala yung mga parents dito, kapag may, kung may hindi ka magandang ginawa sa bata, sa mga anak nila, they will sue the, ang tawag kasi na dito is kindi. Isusue nila yung school para yung bata, yung fee nila dun sa, yung fee nila para dun sa childcare, parang wala na silang babayaran. Kasi syempre, masisira yung pangalan ng school, di ba? Kaya, ano na lang nila, baka, hindi na nila, para hindi na lang mag-sue yung parent, ganun na lang ang gagawin. O di, baka ang kaaway ko dun is parent. O di ba, baka gumawa ng kwento yung parent, and mapapasama din ako. Ayun. So, hindi basta-basta maghanap ng trabaho sa Australia. Hindi siya madali. Pero kung may mga kakilala kayo, the best way is talagang referral. Tama nga si Ate Mary yung sa sinabi niyang referral. So, ako ngayon, naghihintay lang akong i-refer. Pero nagpapasa-pasa pa rin ako ng mga resumes sa mga shops. Nawala na ako sa ginagawa ko, guys. Wait lang, ha. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi yan, nabisi sa paggagawa ng assessment, sa pagbabasa ng mga first chapters kasi nga start na ng week 1, so kailangan kong tapusin yung mga readings ko for week 1. And yun, may assessment akong tinatapos. Pasensya na maingay yung pinsan ko, naglalaro kasi siya ng video game. And yan, medyo nabisi nga ako sa pagbabasa. And, alam nga naman, i-vlog ko pa yung sarili ko na nagbabasa. Diba, nakaka-boring naman na nun. So, yun. And, meron na, yung mga assessment namin, chinek ko kung kailan yung mga deadline. And, grabe guys, yung mga deadline ng mga subjects, ng mga assessment is yung assignment, considered as assignment nila. And grabe guys, yung ano nila, yung deadline nila. Kung sa Pilipinas, diba, kung ari classing is Monday, ang pasahan ng assignment, next schedule. Probably yung kasi yung schedule ko ng college, ang schedule ko nun is, ang klase ko is may Monday, Wednesday, Friday. Yun, isang subject yun. Then, kapag may assignment kami ng Monday, pasahan agad Wednesday. Diba dito, ano ba yung unang subject? Yung organizational behavior na subject ko. Ang deadline ng mga quizzes is parang mga first week of April pa. O, diba? Tapos yung mga assignment dito, guys. Kung kukuha kayo ng accounting. Ako ngayon na accounting yung course ko, diba? Pero yung course is parang wala pang computation. Hindi katulad sa Pilipinas na puro concept, ganyan-ganyan. Tapos, kailangan mo yung mag-compute. Dito, ang assignment mo puro essay. Tapos, meron na rin silang pre-prepared na mga quizzes sa online, yung Moodle namin. Di ba, pinakita ko dun sa orientation yung guide ng Moodle. Kasi dun lahat yung classes namin. And, super interactive niya kasi. Kahit na kumukuha ka ng distance education, nandoon lahat ng kailangan mong notes. Lectures, naka-video, then, andun lahat. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang sasabihin ko? Ano na ako masabi, guys? And, yeah. Nakakapag-video ko ngayon kasi wala akong kasama. Yung pinsan ko lang na nasa loob ang kasama ko dito sa bahay. So, kayong aso, nasa labas. And, yan. Ang panahon pala dito, guys, is March is start ng autumn. Pero, hindi pa siya feel na autumn. Dahil Queensland is forever summer. Yan. Kaya mainit na naman. Actually, kanina is 36 degrees kami. Yan. Kaya maghapong akong nasa loob ng bahay na naman. Kasi ang init sa labas. Then tomorrow, first day of class ko. Ang sabi sa weather, 37. O, diba? Saan ka pa? Autumn na. Mainit pa. Pero baka next week siguro
da-down na yung medyo lalamig na. Pero sabi kasi ni tita ko, mabilis lang naman ang taglamig dito. Hindi katulad sa Melbourne. Kasi nga, ngayon pa lang ata sa Melbourne, malamig na. Dito sa Queensland, summer pa. Yan. Ay, nga pala. Makalimutan ko sabihin. Di ba nung mga first week ko dito, busy din ako kasi nagpa-practice akong kasi magte-take ako ng learner. Kukuha na ako ng learner na license ko. And, diba? Nung mga first week ko kasi dito, diba? Sinabi ko na nag-i-exam. Kumukuha ko ng online practice test para makakuha ko ng learner license. So, yun. Nung first week ako, napasa ko na yung... Ay, hindi. Second week Friday nun. Napasa ko yung learner. Na kaya pwede na akong mag-drive. And, this past few days, yun. Nagpa-practice na ako mag-drive. Pala, dun sa pinagpa-practice namin ni tito ko is industrial park. Kaya, industrial area dito sa area namin. And, as in, paggabi, sobrang dilim. Kaya pero ang maganda lang dito is maluwag talaga yung daan, guys. Kahit sa highway. Kahit sabihin mong highway na yung expressway natin sa Pilipinas, yung NLEX or yung SCTEX. Ganun ang highway dito, guys. Sobrang luluwag. Kaya hindi mo problema ang makagit-gitan ka sa daan. Kasi, grabe naman, sa luwag naman makikipagsiksikan ka pa, diba? At hindi rin uso ang traffic dito. Ang kalaban mo lang talaga dito is yung mga malalaking truck. Yung mga oversized na may mga dalang oversized load, yun. Kasi dito sa area namin is uso ang mining. Kaya daanan talaga ng mga papunta ng mines. And yung train, puro mga coal, yung mga ganun ba. Ginagamit nila sa mines. Hindi rin madali itong pagkakatalog, guys, pala. Kasi, kita nyo naman, ang dami. Kasi i-deliver mo isa-isa sa mga bahay, diba? Parang masaya siyang gawin. Pero, tama sila. Pisikalan ng trabaho sa Australia. Kasi sa Pilipinas, ayan, ang sanay kong trabaho talaga is pang office. Pero, in-expect ko na talaga ito magiging trabaho ko dito. Ayan na yung dito ko. Bye-bye na, guys.